Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Joey De Vibre. Kahapon pa niya ito post. Sabi lang niya, Aimee is willing to withdraw the video presentation since everyone is willing to commit that election will happen in 2028. Out of job, Senator Aimee R. Marcos. Binasa ko ang mga comments. Sabi nila, ang mga minority senators, especially Soto, yung mga nagplaplano ng no election, charter change, parang nahulog lang sa patibong ni Senator Aimee. Ginamit lang niya yung video presentation niya as a bait o paon para mag-react sila. Kanya-kanyang hindi totoo yan. Wala yan, wala. Hanggang nagkaisa sila, we commit, there will be election. Withdraw. Ano sa tingin nyo? Pain lang ba yun ni, bait, patibong ba yun ni Senator Aimee yung video na yun? Sino bang gumawa nun? Ang ganda kasi ng pagkagawa direct to the point. Sa poll. Ang duda ko, ang gumawa nun ay si Direk Daryl Yap. Kailan, merong post si Direk Daryl Yap na nabasa ko, hindi ako ang gumawa niyan. Ang gumawa niyan yung media team, Senate media team ni Senator Aimee. Hindi ako naniniwala doon na media team lang na it need somebody yung may creative thinking ang makagawa nun. And I believe Direk Daryl Yap ang gumawa. Ayaw lang niyang maging bida or low profile lang siya. So, patibong man o hindi, bahala na. Natutuwa ako na nagkaisa na ang mga nag-commit na ang mga senador, minority ka man o majority, no way. Ayoko yung charter change na yan, lalo na si Senator Zubiri dahil galit na galit. And agree ako kay Senator Zubiri, in fairness sa kanya, ayaw niya ng charter change. Pinatunayan niya na noong 2024. Kaya nga siya nakudita. Kaya siya inalis na Senate President dahil yung People's Initiative na sinagawa ni Martin Romualdez noon hindi umusad sa Senado Ano ba yon yung resolution na yun na 6 and 7 ba yun? Sa Kamara tapos na. Aksyon na lang ng Senado ang kulang. Kung umaksyon ng Senado, kung pumayag pa si Senate President Zubiri noon, baka ngayon, tapos na ang charter change. Kasi narinig ko ang Pangulo, Marcos Jr., sa isang speech, sabi niya, sa eleksyon, sa May 2025, yung midterm, isabay na natin yung plebisito tungkol sa charter change. Narinig ko. So, ako naniniwala, opinion ko lang ito, na itong charter change na ito, itong mga term extension na ito, may basbas ang Malacanang. Although, dinideny ng Malacanang. Hanggang ganyan lang, todo deny lang. Kaya lang, hindi nyo na pwedeng lukuhin ang taong bayan ngayon. Buti na lang, may mga Senator Aimee na lumalaban. Kasi, kung bakit hindi nagtagumpay yung People's Initiative, ang isa dyan, naggumalaw na todo si Senator Aimee. Siya yung nagbulgar ng mga meeting, ng mga nagpapapirma, yun pala, doon sila galing kay Martin Romualdez, yung mga So, lumang tugtugin na yan. Pero mo yan, walang eleksyon, tapos, may extend ang term nila. Mga
Nawawala na tayo ng tunay na demokrasya pag ito naman si Soto. Mabuti naman inaamin niya na pinag-usapan nila. Sinabi pa nga niya sa kanyang depensa golfing buddy daw niya si Speaker Buttigieg. Ibig sabihin close sila. Palaging magkasama sa golf. Yun. Napag-usapan. Charter change after disona ng presidente. Paano ngayon ang mga kongresista? Ito na. Mary Sigaba. Kasi ang sabi ni Senator Amy, pangako, maliban sa milyones na naibigay is, huwag kayong matakot. Kasi gagawa tayo ng charter change. Hindi na kayo kailangang tumakbo pa sa 2028. Dahil extend namin kayo ng yun ang gagawin natin. Yan ang pangako. Kaya ang daming bumoto. 257. So ano ngayon? Na-booking ang kanilang plano na charter change. Basta hindi papayag ang Senado, wala talaga silang kasi yan ang kagandahan ng presidential na yung may check and balance, may lower house, may upper house. Mahirap kung yung parliamentary isa lang. Once nga nagdesisyon yung parliament, wala na. Ang Senado, yan ang kanyang role palagi para kung may nakikita ng Senado na maling direksyon ng mga kongresista, pwede nilang pigilan. Kaya ito ngayon, salamat kay Senator Amy Marcos. Kung pain man o hindi, nahulog man sila sa patibong mo hindi, saludo ako. Saluduhan natin si Senator Amy. Basa lang tayo sa mga comments. Ang daming Vargas, sabi niya, it's her motive to let people know if there is truth to the ongoing brewing of term extension. At least, the minority's objection has been recorded. Diba? Ayaw namin. Jos Javier, ang talino ni Senator Amy sa part na yon, parang naging pain. Pain, patibong. Naging pain lang yung video presentation niya. Sabi niya. Doctrine of preemptive strike. Gumawa lang ng pain si Manang, nagpahuli naman kaagad sila. Sorry, nahulog kayo sa patibong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Taandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang among ginahatagan og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na niya ang iyang pag-aatopan. Ano niya ang gipa tukod nga iyang atopan. O karon humanay gyud sa pag-atop ang among nahatagan sa yero. Humana niya og atop iyang balay. Sa Ginoo sa nagtabang sa sin o nagtabang sa sin di palit ko atop atong busot na
turo na kayo. So, salamat kayo sa nagatagsin kayo na is na naging akong atop. Tanan. Di na kumulan kaya akong sinapulian nagbago. So salamat kayo. Salamat kayo.